Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C! Emergency! Emergency! Ay, hello po sa inyo lahat. Si Dr. Gary C. po ito at nanonood kayo ng Gabay sa Kalusugan. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay medyo napapanahon kasi pag summer, tumataas ang bilang ng mga chickenpox, di ho ba? Pero ito po'y anak ng chickenpox. Bakit natin nasabing anak ng chickenpox? Nangyayari lang po ang tinatawag na shingles o kaya herpes zoster sa isang taong nagkaroon na ng chickenpox. Yan, so at least alam nyo, anaconda, parang ganon. Okay, ano po ba ang shingles o herpes zoster? Unang-una yung iba sa inyo, naku, herpes, naku, sexually transmitted yan. Iba po yung herpes simplex. Ito po'y zoster. Yung virus na gumawa nito ay yung virus na gumawa din o nagdudulot nito ay yung virus na nagdudulot din ng chickenpox. Okay, so umpisa na natin. Very simple lang to. Pakinggan nyo lang maigi. Unang-una, ano ba yung shingles? Bakit shingle na? Parang single bell, no? Pero ano ba itong shingle? Ang shingles ay tinatawag na herpes zoster. It's an infection that causes a painful rash. Tandaan nyo po, kung kayo po'y bigla na lang, nagkaroon na ng chickenpox nung araw, ha? Maski nung bata ka. Tapos ngayong nagkakaedad ka na o maski na sabihin natin nandun sa adult age, mga edad na mga 30 o 20 hanggang mga 50, ganyan, 55, pwede kang magkaroon nito. Bakit? Maaaring may nangyari. Baka madalas marinig, sobrang stress, bumagsak yung immune system, itong natutulog ng mga virus na to, na mula sa chickenpox, biglang nagising, nabuhay. So, ang shingles po at ang chickenpox, ang virus na nag-cause niyan, ang tawag varicella zoster virus. Ito naman tinawag na herpes zoster. Okay, so tandaan nyo ha. So, this is the same virus that causes chickenpox. Sa mga nagkaroon na ng bulutong tubig, di ba ganito po ang nangyayari sa inyo? Yung balat nyo, parang nagkaroon na tinatawag na blister, na ang sarap putokin yung mga tubig-tubig, di ho ba? Yan, ganyan yan. Nangyayari sa buong katawan yan. Walang pinipili. Muka, katawan, legs, braso, lahat. Pero ang shingles na iba. Ang shingles, nangyayari lang yan sa isang lugar. Kumpul-kumpul na parang isang linya na dun lang siya. So, pwedeng kadalasan nakikita sa trunk o sa katawan. Okay? So, ang shingles ay isang painful rash na nag-a-appear in stripe of blisters on the trunk of the body, sa katawan, sa body. Pwede yan sa batok, nangyayari sa batok. Nangyayari naman sa mata, ito yung pinakamasakit na shingles, pag yan nasa may area ng mata at saka ng area ng ulo. So may mga pasyente ako na nagka-shingles, 1 buwan, 2 buwan, masakit pa rin, no? At kadalasan sa trunk, pwedeng sa harap, pwedeng sa likod, anterior or posterior. After you have chickenpox, so inuulit ko, pag wala kang chickenpox o hindi ka nagkaroon ng chickenpox nung bata ka o hanggang sa edad mo ngayon na 80 anyos, hindi ka nagkaroon ng chickenpox, hindi ka magkakaroon ng shingles. So ang shingles mangyayari lang sa isang taong nagkaroon ng chickenpox. Kasi once na nagkaroon ka ng chickenpox, yung virus na ito ay maaring nag-stay dyan sa katawan nyo. Nananahimik siya, nandyan yung virus, naghihintay lang ng panahon na bumagsak ang resistensya mo at maging active siya. So it may not cause problem for many years. But as you get older, tulad ninyo mga nanonood na mga thunders, biro lang, the virus may become active again and cause shingles. So doon pa lang sa shingles, first na kaalaman, hindi ako magkakaroon ng shingle kung hindi ako nagkaroon ng chickenpox nung araw. Okay. Number 1. Number 2, ang shingles ay parang kamag-anak pa ni chickenpox. Pero, hindi to buong katawan. May specific na lugar lang. Patsi-patsi, pwedeng dito lang, dyan lang. Wala pong palipat-lipat na lugar. Isang lugar lang. So, pwedeng yung virus na nananahimik nandito. So, dito ang atake sa ulo mo o dyan sa may bandang mata nyo. So, malinaw yan. Number 2,
Doc, may shingles ako. Mahahawa ko ba yung mga kasama ko sa bahay? Okay, ang shingles, mismo yung shingles, hindi ka makakahawa ng ibang tao. So, ibig sabihin, kung may shingles ako, nag-usap tayo, o kaya bumahing ako, yung laway ko, o nagkadikit-dikit dyan, nasingot mo, whatever, hindi ka magkakaroon ng shingles. Pero, tingnan nyo ha, shingles is not contagious. You cannot get shingles from someone else. Ulitin ko, merong but, you can catch chickenpox. So, ibig sabihin, kung hindi ka pa nag-chickenpox, pwede ka magkaroon ng chickenpox. Dahil pwede ka mahawa sa isang taong may shingle due to direct contact with the fluid from the shingle rashes. Nabanggit ko ulit kanina, di ba? Para may tubig-tubig, sarap kamutin, Makati. Pagkamot mo ng ganyan, nagkataon, hinawakan mo yung doorknob. Yung tao naman na pumasok doon, hindi pa nagkaroon ng chickenpox, nahawakan niya yung doorknob, nagkataon, bumahintid, tapos naitakpan niya yung bibig niya, pwede siya magkaroon. O kaya droplets. So droplets yan, hindi po yan through airborne, but pwede rin mangyari. Okay, malinaw po yan ha. The risk of spreading the virus is low if the shingles rashes is kept covered. So ibig sabihin, meron akong rashes dito. Listen, may rashes. Tinakpan ko yan. So chances, hindi ko kinakamot, hindi nagpupunta san yung mga fluid, chances, mas mababa makahawa ako ng ibang tao. People with shingles cannot spread the virus before the rash blister appear. So, mahahawa ka lang once na pumutok na yung mga blister na yan, yung mga rashes na yan at lumabas na yung fluid. So, habang hindi pa lumalabas, nag-uumpisa kasi yan parang masakit lang yung area Tapos after mga ilang araw, meron na mga butlig-butlig mo na. Tapos susunod na Makati, mahapdi, parang, yung term? Painful, masakit. At pag nag-blister na yan, once na kinamot mo yung blister, yung fluid na yon na nandoon, yun ang nakahawa sa isang tao. Usually, pag pagaling pa nga yan, pag napumutok na at patuyo na, yan yung mas nakahawa. So, who is at risk of shingles? Siyempre, lahat ng tao na hindi pa nagkaroon ng chickenpox. Siya yung pwede magkaroon ng chickenpox. So, anyone who has a chickenpox can get shingles. But the risk of shingles goes up as you get older. Habang tumatanda, umihina immunity, kadalasan 50 years old and above. Yan. People with weakened immune system are the higher risk of getting shingles. So, nangyayari to sa samampalad, marami mga pasyente nung nalaman may cancer at nag-undergo ng chemotherapy, minsan dun lumalabas yung shingles. Okay, yung mga nagkasakit na they have to stay in bed for more than 1 week. Minsan yung stress nila, yung inactivity, nagkakaroon din ng shingles. So ito yung mga bumabagsak ang immune system. So your immune system plays a very important role. So your immune system may be weaker when you have infection or are under stress. So yung mga taong stress, nagkaroon ng infection, at gaya na sinabi ko na bedridden, sila yung mas may higher risk na magkaroon ng shingles. What are the symptoms of shingles? Unang-una, wala mo na yan. Early yan, siguro, wala ka pa makikita mga rashes. Basta meron lang para mainit na parte ng inyong katawan, tapos biglang, masakit. Medyo may tumutusok-tusok at makati. Tapos mapapansin mo one side of the body lang o kaya sa face nyo one side lang. The pain may be mild to severe. So pag mild naman, minsan kusang gumagaling without treatment. So ang binibigay lang ng doktor kadalasan, bibigyan ka ng mga kumasakit, bibigyan ka ng pain reliever, anti-inflammatory, mga tinatawag na NSAID. So nandiyan ay halimbawa celecoxib at iba pa, Kung masakit, kung makati naman, bibigyan ka na antihistamine o kaya may mga pwedeng cream or lotion ay pinapahid just to lessen the pain. May mga tinatawag na Burroughs solution na sabon yun o kaya yung lotion na pinapahid to lessen the pain lang. Pwede rin yung mga calamide ba yun, yung mga ginagamit nyo para sa kati, pwede po yun. Up to several days later, na pag tumubo na yung rashes, nandyan na yung rashes, magbi-blister na yan, so hanggang mga 7 to 10 days, magiging
scab na yan. Parang, ano ba tawag yung scab? Yung parang, ito na to, parang yung peklat, di ba, natuyo, nagkaroon siya ng crush. Parang gano'n, yun yung scab eh. Parang gano'n. Tumigil na yung pagaling na. The rash is usually single stripe. Isang area lang yan, mapa left o right side. Hindi yan kalat sa buong katawan. In other cases, the rash is only on one side of the face. So, kadalasan sa face, ako madalas kong makita sa pasyente sa trunk at sa face. Ako mismo nagkaroon na ng shingles sa thighs, dito sa may hita. So, masakit talaga yan. Ako, mamimilipit ka sa sakit. Isang advice ko rin sa mga may shingles, you may try to apply cold compress dun sa area. Malilesen din yung katit saka yung kirot. Okay? In rare cases, usually among people with sobra-sobra ng hina ng immune system, yung rashes pwede maging widespread, buong katawan. Pero very rare to. Yung talagang super bagsak na yung katawan, buong katawan niya may mga rashes na tinatawag. So, pag tinignan mo siya, makala mo chickenpox na kasi buong katawan na di ba? Some people may also have other symptoms like fever, headache, chills, and upset stomach in some cases. So, what are the complications? Anong delikado pag nagkaroon ka ng shingle? Isa lang ang delikado. Yung tinatawag na post-herpetic neuralgia. Ito yung tinatawag na PHN. Most common complication ng shingles. Kung saan may severe pain ka doon sa area na may mga rashes o tumuyo na, gumaling na yung rashes, masakit pa rin yung area na kung saan nagkaroon ng rashes. Another pwedeng reason ng complication din ay yung pagkakaroon ng vision loss. Lalo na kung naapektuhan nito yung area ng mata nyo. So, maaaring temporary lang or permanente na vision loss. Yan yung common na maririnig natin. Very rare din nagkakaroon ng hearing or balance problem. Yung nangyayari to kung ang rashes naman ay malapit sa inyong tenga. So, you may also have weakness of the muscle on your face. So, parang pag malapit sa tenga mo, for example, kaliwang tenga, yung kaliwang mukha mo, mapansin mo parang medyo mahina. Medyo magkakaroon ng parang laglag na napapagkamala minsan na, Bell's palsy yan. Pero, pwede pala dahil sa shingles. So, this complication may be temporary or permanent. Usually, temporary. So, what are the treatments for shingles? So, ito na yung mga tanong. Dok, anong gamot? Unang-una, pag mild lang, pwedeng hayaan lang. Ang virus, minsan, di ba, kusang gumagaling. Sa loob ng mga 7-10 days, maaaring may improvement na yung pasyente. But, kung gusto natin gamutin, usually, on the first few days pa lang na tumubo yung rashes. Kasi una, di ba, pain lang, wala ka nararamdaman, wala ka nakikita, pero masakit. Makati. Tapos may rashes na. Usually, on the first 3 days na tumubo yung mga rashes, lalo na pag may mga parang tubig-tubig na nag-uumpisa pa lang, dapat naumpisa na yung treatment. There is no cure for shingles. Ang habol lang natin sa mga gamot na antiviral ay mapabagal lang natin o mapa-shorten yung duration ng problema. Ibig sabihin, kung aabot ka ng 1 buwan na may problema, baka pag may gamot, mga 2 weeks lang, medyo okay na. At hindi na ganun katindi ang sakit o nararamdaman yung kirot. Okay? So, yun ang purpose ng mga gamot. Ang medicine, binibigay yan most effective within the first 3 days after the rash appear. So, dapat within first 3 days, napatingnan nyo na sa doktor. Huwag yung, wala to, blister lang to, baliwala to, paltos lang to. Yung pala, shingles na pala yan. Ano yung common antibiotics na binibigay? May 3 common antibiotics na, antiviral drug na binibigay. Acyclovir, valacyclovir, saka pamciclovir. Yan yung 3 common na binibigay na gamot para sa shingles. On the first 3 days, dapat nabigay na at bahala na yung doktor nyo magbigay ng mga tamang dosage. Depende sa edad, depende rin sa timbang ninyo. Kung mabigat ka ba, magaan ka, iba-iba rin yung dami ng gamot. How to prevent shingles? Ito magandang question. Paano natin maiwasan? Kung nagkaroon ka na ng chickenpox, meron pong bakuna para sa shingles. Ang tawag dyan ay Shingrix. Yan. Shingrix. Yan. So ito ay bakuna na binibigay to prevent shingles. Usually na-advise yan kung ang pasyente ay may edad na at humihina immune system. So, anong gagawin nyo if you have shingles? Kung ikaw mismong nanonood ngayon, meron, anong gagawin mo? Stay away from people with immune system problem. Yung mga may hina, hindi ka pwedeng tumabi sa mga may edad.
yung mga may sakit, yung mga nagki-chemotherapy, may kidney problem, huwag kang tatabi dahil pwede mo sila mahawaan o magkaroon sila ng chickenpox kung hindi pa sila nagkakaroon. So avoid people na hindi pa nagkaroon ng chickenpox. Kung nag-chickenpox na yan, okay na yan, pwede mong tabihan yan, hindi magkaka-shingles yan, lalong-lalo na kung babae na buntis. Premature or low birth weight na babies, wag mo rin tatabihan. Make sure na takpan nyo yung mga rashes nyo. Do not touch or scratch the rashes, lalo na pag may tubig-tubig na yan. Wash your hands often. Reducing pain and itchiness. Anong dapat gawin? Number 1, try to keep from scratching. Ibawasan nyo ang kamot ng kamot. Apply nyo yung sinabi ko, cold compress. Malaking tulong yung cold compress. Number 2, pwede nyo pong itry ang baking soda paste. Marireduce niya ang irritation. So, paano gawin tong baking soda paste? Pandikit daw, paste. Apply a paste made of 3 teaspoon of baking soda mixed with 1 teaspoon of water. Di kumuha ka ng isang platito, lagyan mo ng 3 kutsaritang baking soda, lagyan mo ng 1 kutsaritang tubig. Tatanungin na naman ako niyan, distilled water ba, purified? Basta malinis na tubig. Okay? Kasi papahid mo lang naman to, hindi mo inumin. Basta malinis na tubig. So, i-apply nyo itong paste na to, itong pinaghaluan nyo ng baking soda at saka tubig, doon sa mga lugar na makakate na may blister, at mapansin nyo, mas mabilis siyang matuyo. Mas mabilis siyang gumaling. Then, lastly, yung sinasabi kong apply cold compress. Gawin nyo yung apply ng cold compress every 4 hours o every time masakit, lagyan mo lang siya ng ice pack, compact ng ice pack. Ayan, di ba? Cold compress. Then number 4, some doctor might advise some topical anesthesia para kung talagang sobrang sakit, o yung mga antiviral na cream pwede rin ipahid nyo. May nabibili din mga topical anesthesia para mabawasan po yung sakit kung talagang matindi ang sakit. Then pag nalagay mo yung anesthesia, after malagay, hugasan maigi, apply cold compress. So after you remove it, i-apply nyo yung cold compress. Malaking benefit po yan para mawala ang sakit. Okay? Whew! Ang bilis ng lecture ko. Tuloy-tuloy yan, ha? Walang joke yan, walang kanta yan. Pareho sa inyo na masyadong aburido. Gusto mabilisan. Pag nagustuhan yung lecture, anong gagawin? Heart GSK dyan sa ibaba, sa comment section. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe dito sa Gabay sa Kalusugan, Dr. Gary C. At i-click nyo yung notification bell at i-thumbs up nyo na rin kung nagustuhan nyo yung aking lecture. Sa mga nanonood ngayon, napansin ko pag maritesan, active na active kayo. Pag chismis, buhay ng artista, active kayo. Bakit hindi kayo maging active pagdating sa kalusugan? Mga lecture tungkol sa kalusugan, di ba? Invite friends and relatives to join us here at Gabay sa Kalusugan. Life is short. Huwag na natin gawin shorter. Okay? Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. Ako po si Dr. Gary C., ang inyong Gabay sa Kalusugan. Bye-bye!